Ang kwento ng isang oras ni Kate Chapin. Batid ng lahat na si Ginang Mallard ay may sakit sa puso, kaya naman nahihirapan silang ipaliwanag na wala na ang kanyang asawa. Mahal kong kapatid, huwag ka sanang mabibigla. May masamang nangyari kasi sa iyong asawa. Ano ba yon at bakit ka balisa? Si Brentley ay nadisgrasya at siya ay patay na. Hindi yan totoo! Si Richard ang unang nakaalam at nabalitaan niya ito mula sa pahayagan na kung saan nabalitaan niya na may nangyari sa rilis ng tren at isa si Brentley sa mga namatay. Hindi yan totoo! Hanggat walang balitang dumarating ay hindi ako maniniwala. At nang dumating na ang balita, Magandang gabi, kababayan. Isang bagong balita sa oras na ito. Isang lalaking namatay dahil sa insidente sa rilis ng tren. Nagngangalan siyang Brentley Mallard. Kung sino man ang nakakilala ay agad lumapit sa tanggapan para sa karagdagang impormasyon. Hindi! Hindi pwede! Hindi! habang nasa bisig ng kapatid, siya ay buong pait na umiyak at nanangis. Nang mapawi ang dalamhati, ay nagkulong siya sa silid. Ginang Mallard, Gusto ko mapag-isa! Napasalamak siya sa isang malaking silyang nakaharap sa bintana. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Pagod na hindi lamang nadarama ng kanyang katawan, kundi umaabot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang tatanaw niya sa labas ng bintana, ang mga dahon ng punong tilang masayang-masaya sa pagdating ng tagsibol. Naamoy sa hangin ang mabangong hininga ng bagong patak na ulan. Narinig niya mula sa ibaba ang sigaw ng tinderong nag-aalok ng kanyang paninda. Nakarating din sa kanyang pandinig ang mahinang himig ng awiting inaawit ng kung sino. Gayun din ang masasayang awitan ng mga ibong maya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malambot na kutsyong nakabalot sa silya nang hindi halos gumagalaw. Maliban na lang sa pagkikibing tila bumibikig sa kanyang lalamunan at yumanig sa kanyang buong katawan. Tulad ng isang batang sa pag-idlip ay humihikbi pa rin hanggang sa kanyang panaginip. Bata pa siya. May maganda at kalmadong muka, kung saan ang mga guhit ay kakikitaan ng katatagan at pagsupil sa kung anumang nararamdaman. Subalit ngayon, siya ay nakatitig sa kawalan. Sa bughaw na kalangitang natutuldukan ng mumunting ulap. Hindi ito titig ng pagmumuni-muni, kundi pagpigil sa isang matalinong kaisipang nais kumawala. May isang damdaming paparating sa kanya at hinihintay niya ito ng may pagkatakot. Ano ba ito? Hindi niya maipaliwanag. Banayad at mailap, hindi niya matanto kung ano. Subalit nararamdaman niyang ito'y gumagapang sa kalangitan. Dumarating sa kanya sa pamamagitan ng mga tunog, ng amoy, ng kulay na pumupuno sa hangin. Ngayon tumahip ang kanyang dibdib at nakadama siya ng kalituhan. Unti-unti na niyang nakikilala ang bagay na lumalapit at bumabalot sa kanyang pagkatao habang pinipilit niya itong labanan kahit pa wala na siyang lakas na makikita sa dalawang maninipis at mapuputi niyang palad. Namalaya na lang niyang isang salita ang ibinulong ng kanyang labi. Paulit-ulit ang pagbigkas ng pabulong, malaya, malaya, malaya. Ang titig sa kawalan at pagkatakot ay nawala sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito ay napalitan ng ningning. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang bugso ng dugo ay nakakapagparelax sa bawat himaymay ng kanyang buong katawan. Ano itong nararamdaman ko? Tila hindi ito pangkaraniwan. Sumisip ang aking damdamin at ako'y nakadarama ng kalituhan. Malaya, malaya, malaya. Naliit ng malinaw at mataas niyang pananaw ang nadarama. Alam niyang luluha siyang muli kapag nakita niya na ang mapabuti at mapagpalang mga kamay na pinagsilikop ng kamatayan. Ang mukhang tanging titig lang ng pag-ibig ang inuukol sa kanya. Ngayon matigas, kulay abo at patay. Subalit natatanaw na niya sa kabila ng mapait na gunitang ito ang paparating ng maraming taon na kanyang-kanya na. Iniunat niya ang kanyang braso at kamay upang